Hi guys, it's me, it's AC, and welcome to AC versus the world! So ayan, isang mapagpalang gabi, umaga, tanghali man, kung anong oras ko man ito i-upload. Hello sa inyo and actually, sobrang tagal ko na gusto ulit na mag-podcast kasi ito talaga yung medium na in fairness din naman talaga sa gabi ng bading. Parang naging outlet ko talaga siya sa maraming bagay. Naging outlet ko sa galit ko, naging outlet ko sa kung ano man yung pinagdadaanan ko, outlet ko sa kung anong trending ngayon. At sobrang na-miss ko talaga. Alam mo yung magkaroon ng diskusyon na in fairness din naman, may komedya pero bibigyan mo rin naman talaga ng puso, ng talino, ng utak. Kasi matalino talaga ako kung hindi nyo itatanong. At ewan ko, sobrang nerve-wracking kasi never ko talagang minaximize yung potential ng kung ano man yung ginagawa ko dito sa YouTube. Parang laging lifestyle vlogs, kung anong ginagawa ko at the moment. Hindi pa nga ako nag-upload ng 5 taon, ganyan. So wala, YouTube channel ko to, so kung hindi kayo manonood, thank you. Kung manonood kayo, thank you din. So bakit nga ba AC versus the world yung naisip kong title na itong podcast na ito? Actually, sobrang tagal ko nang naisip itong title na ito, yung AC versus the world. Kasi parang gets ko naman yung perception sa akin ng mga tao na number one, self-righteous, ang dami ko nang na-lose na friends, masama ugali ko sa Twitter, bastos bunganga ko. Oo na gets ko na kayo. Kayo na yung pinakamababait sa buong mundo. Shit! Charot lang. Kidding aside. Ewan ko at 31 na ako, nagduyin lang ako para magmukha akong 16. Parang at 31, parang naisip ko na parang kung villain ang tingin nyo sa akin, hindi para i-please ko pa. Parang, syempre, malulungkot ako, oo. Pero siguro through years, again, it's a matter of outlets talaga kung ano yung nafe-feel ko. Dinadama ko siya. But at the same time, kumakapit ako dun sa mga tangibles ko. Balls? Ang hirap no, kailangan ilayo ko yung mic kapag kailangan kong sumigaw, pag marami akong nararamdaman. Right now, ang coping mechanism ko talaga pag nakita ko ng mga bad comments, ganyan, kapag it's a bad day, binabalikan ko yung mga tangibles ko. May jowa ako, ganda ng bahay ko, ganda ng kotse ko, okay yung bank account ko, mahal ako ng aso ko, masaya ang nanay ko, kompleto ang pamilya ko at masayang-masaya kami. Nag-e-enjoy na yung lola ko sa langit, tumatalon-talon sa mga clouds, masaya ako sa mga kaibigan ko. Hindi ko kasi masabi na parang I'm at my happiest. Siyempre, masaya ako everyday. Masaya ako talaga sa ginagawa ko everyday. Pero alam mo yung wala na ako mahihiling pa, parang bonus na lang ang lahat ng mga kung ano pang mangyayari pa. Of course, wini-wish kong mangyari yun. Of course, wini-wish ko na mag-prosper itong podcast na ito. Pero parang at 31, nawala talaga yung layer of people pleasing. Na parang, okay, fine, gagawin ko ito dahil trip ko. To the point na actually nga, bilang in fairness din naman talaga, saludo talaga ako sa dati kong Bessie. Parang pakatawagan ng dati kong Bessie. Siguro sige, tawagin ko na lang siyang friend for life. Kanina, parang, ewan ko ba, parang ang tapang nung kape na nainom ko kanina, to the point na nagsishake ako, tapos may yung topic na pag-uusapan natin today, medyo nanginig ako ng very light, kasama na yung kape. So, napamessage ako sa kanya, sabi sa kanya, Yani, hi Yani, kumusta bang beast? Or, kumusta ba yung pagpo-podcast ng mag-isa? Kasi, again, it is a beast of its own. Eto, chinik ako sa kanya. Ayan ang haba ng usapan namin talaga. Kasi papalakpakan ko rin naman talaga yung sister ko. Teka. Woo! Yani Hatasu! Papalakpakan ko rin naman talaga yung sister ko. Sa in fairness din naman talaga sa legacy na iniiwan niya ngayon, hindi lang sa mga viewers niya, kundi sa generation niya. At saka sobrang proud talaga ako sa kanya sa kung sino siya today as a person. Wow, nagbati lang talaga. Akala mo talaga hindi mga nag-away talaga. Kinumusta ko siya kung paano ba to? Paano itong pagpo-podcast na mag-isa? Paano mo sinimulan yung first episode mo? Like, na-feel mo lang ba? And nag-agree talaga siya. Kasi parang ako para sa akin, hindi mo kasi pwedeng piliin yung araw na
feeling mo marami kang words. Alam mo yun? Yung feeling mo ang taba-taba ng utak mo, mas mataba pa sa talangka. Alam mo yun? And feeling ko lang, this is the right day, this is the right time, at saka hindi na para magplano-plano pa. I mean, for sure, pag nag-prosper ito, siguro hindi na tayo sa CR magagaganito. Pero kasi ngayon, feel ko nagawin siya sa CR, nafe-feel ko yung words ko, feeling ko maayos yung thoughts ko. Kaya, ngayon ko siya napiling gawin. Kaya ito ang AC versus the world! Parang The Clash, di ba? Isa laban sa lahat! Ganon, Regine. So, ayun, Yani Hatisu, thank you so much for your advice bilang isa sa mga Diyosa ng podcast dito sa Pilipinas. And sana ay eventually mahanap ko yung footing ko bilang isang podcaster dito sa Pilipinas. And I'm saying that yes, this is the episode 1. So, sana maituloy-tuloy ko ito. Hindi ko rin alam kung anong schedule ito or kung anong topic ng susunod or kung may guest ba tayo sa susunod. So, yeah, sabi nga ni Sophie. So, yan, bilang nandun na tayo sa kanina, nabanggit ko nga na may mga issues na talagang nagpe-press sa akin ngayon and feeling ko hits close to home. And nag-post ako ng something about it sa aking Facebook fan page, which is ang queer baiting. But it's more of a celebratory post regarding Dolphy bilang isang gay icon na kung iisipin mo, isang straight na lalaki na secure sa kanyang sexualidad, ang daming anak sa kung sino-sinong mga babae na minahal niya, ang dami niyang anak na nag-prosper sa showbiz, na shit. Posible naman pala kasi talaga. Okay, so medyo ahead na tayo. Bibigyan ko lang kayo ng preface sa kung ano yung nararamdaman ko dito sa current issue ng queer baiting featuring yung iba't ibang mga content creator na mga straight na nagbabakla-baklaan for content, or in other words, siguro from the words ng ibang mga content creator na mga bakla na nagrereklamo ngayon na nang ki-queer bait nga kasi ng mga tao. And ang ganda ng point ni Gabe Pineda. Let's watch this. Gay people are ridiculed and insulted and told that they're going to hell for being who they are. And straight people who pretend that they're gay for content and because it's funny are praised and given a platform, earn money. You see the problem there? Ang ganda ng point niya na, oo nga naman, ang mga bakla, pinupulaan, ginajudge, pero yung mga straight na mga lalaki na nagbabakla-baklaan, na yung nagaganon, yung gumaganon, oo, binabayaran ng sobrang laki, pinapalakpakan, para may hindi tama. Totoo nga naman, may hindi tama na parang lahat yata ng bakla. Parang dapat magreklamo dito. Hindi ko sinasabing perpekto ang mga bakla, pero hindi rin naman sinasabing perpekto ang mga lalaki. Walang perpekto sa mundo and everyone is capable of doing something wrong. So para lang siyang kasabihan na parang he who is without sin, throw the first stone. Shit, may naalala ko sa Bible. Akala nyo yun? Sa nakaduyin kong matang ito, may naalala kong quote mula sa Bible. Tapos ito parang sobrang nabunot ko lang siya sa utak ko na nag-talk kasi ako before sa Lasal Dasma about being queer, ganyan-ganyan. Tapos may nagtanong na parang ano pong reaction nyo kasi ang laging mga reklamo sa mga bakla is loud. Basta ang gulo daw. Basta nasa ganong context. Tapos, hindi ko alam kung paano sumagot at that moment. Hindi ko alam kung may video ba nun somewhere. Pero alam ko na videohan yun eh. Thankfully, may isang professor na sumagot for me. Ang chinika niya is, maski ang straight na lalaki, may capability na maging loud na hindi niya nalalaman. Pero, ayun. I hope I've made my point. And sana na-gets ninyo na parang everyone is capable of doing something wrong na mamagnify lang nung sa mga bakla. Kasi nga, bakla sila, pero hindi na ma-magnify sa mga lalaki or sa mga babae dahil mga straight sila. Dahil nga, there's another layer of approval na kailangan mula sa society kapag bakla ka. Gets nyo na? Okay. At saka gusto ko talaga i-refute yung posts ng ibang mga komedyante na chinichika nila na, so kapag mga bakla, okay lang na mambastos sa TV at pagtawanan ang kung sino-sino,
Tapos pag sila hindi pwede. Gusto ko lang kayong i-remind, hindi ba, na bago pa nagkaroon ng revolusyon ng mga bakla, bago pa itong panahon ni Vice Ganda, hindi ba kayo ang ginagawa niyong katatawanan ng mga bakla? Hindi ba ang mga straight ang ginagawang mga side character yung mga bakla para batok-batukan, para gawing katatawanan dun sa isang skit siguro? Bago ngayon na nagkaroon na ng Vice Ganda, na naging equal yung playing field. So ano nare-reklamo nyo nun? Na-enjoy nyo yung 100, 200 years. So, si Vice Ganda, 17 years pa lang sa showbiz. So, 17 years pa lang to. Takot na kayo. Oo. So, again, hindi ito paligsahan kasi ng kung sino ang nabatukan or sino yung naging katatawanan. As long as you do it with dignity. Shit, ang ganda ng mga pinagsasasabi ko. Shit, ano bang kape yung ininom ko? Mainom nga ulit yan para magkaroon ng episode 2. So bilang nandun na rin tayo sa topic ng dignidad and doing things for the sake of comedy, but of course, still, with dignity. For me talaga ang unang tao na naisip ko na bata pa lang talaga ako, pinapanood ko na siya, kinalakihan ko siya, at sa kanya ko unang na-realize na hindi dahil bakla ka, hanggang dito ka lang, pwedeng manalo ang mga bakla. Like, way before Vice Ganda, way before Boy Abunda, andyan na si Dolphy. Teka, kukunin ko yung libro ko. May libro ako ni Dolphy, teka. So, credible talaga yung mga pinagsasabi ko dito, hopefully. Teka lang So, ito siya, guys. Nirelease ito bago pa mamatay si baka Tito Dolphy talaga. Akala mo pamangkin niya ako. So, ang title nito ay, Hindi Ko Ito Narating Mag-isa. Tapos, as in, kwento niya dito yung pagsa-start niya bilang isang artista, bilang vaudeville artist na umiikot sa iba't ibang bansa, as in, pinamalas niya ang Pinoy talent all over the world. Golden buzzer. I mean, sobrang hanga ko na sa mga kung ano yung ginawa niya before, pero lalo akong humanga talaga nung nabasa ko itong librong ito. And sobrang deserve talaga ng love and admiration, and yung from time to time maalala sa kung sino siya, kung ano yung ginawa niya, kung ano yung mga champion niya nung nabubuhay siya. So gusto ko talaga siyang bigyan ng remembrance dito sa video na ito or dito sa podcast na ito, na aking unang episode dito, dahil sobrang deserve talaga. And with the topic na sobrang init ngayon sa social media, parang sobrang deserve talaga na, ito may perfect example na meron tayong blueprint dito pero you choose to do that. Ang tari ng, you choose to do that. And again, after all that's been said and done so far, I want to make this more of a celebration sa kung ano yung nagawa ni Tito Dolphy versus preaching sa kung ano yung what to do versus what not to do. So, noong 1969, si Dolphy, in fairness, gumagawa na talaga siya ng mga pelikula. Meron na siyang sariling production outfit, which is yung RVQ, Rodolfo V. Quezon Productions. So, may sarili na siyang mga desisyon sa buhay, kung ano yung gusto niyang i-produce na mga pelikula. Nagagawa na niya. I mean, hindi na siya reliant sa kung sino mga malalaking mga studio sa Pilipinas. Kayang-kaya niya nang gawin. I mean, imagine the superpower that you have para makapaggawa or makapagbuo ng sarili mong production outfit. Yet, in 1969, ang unang-una niyang ginawa, Pacifica Falayfay. Si Pacifica Falayfay, a film in 1969, ang istorya nito, pinalaki siyang babae ng nanay niya kasi gusto ng nanay niya ng babaeng anak, until eventually na in love siya at na-realize niyang lalaki siya. Okay, so parang I guess it's one of the first few movies in the Philippines in that era na nagkaroon ng tema ng ang lalaki ay nagsusuot ng damit pambabae. Until eventually, one of the most legendary films ni Tito Dolphy ay ang Tatay Kong Nanay. Which I think is a blueprint sa kung ano yung mga nakikita nating mga pelikula ngayon, yung Call Me Mother with Meme Vice Ganda, yung kay Paolo Ballesteros na basta yung film niya sa Regal. It's such a classic format dito sa Pilipinas that still hits close to home because it really happens. Si Kuring, isang gay beautician, is left with a baby by his former ward Dennis. The baby grows up thinking that Kuring is his real father. Everything seems to be smooth until the kid's mother suddenly shows up to claim her son.
blueprint, 'di ba, ng Call Me Mother, ng kung ano mang mga queer film na may kinalaman sa pagkakaroon ng anak. Imagine 1978 nagsimula yung ganong format na hindi lang siya katatawanan, na may puso, na again, it hits close to home because it really happens. And the fact na lahat tayo merong buto ng pagiging nurturing, ng pag-nurture ng isang tao and how good it feels. Grabe, ang legendary mo para simulan yung ganong format dito sa Pilipinas. The year after naman, 1978, so 1979 naman, lumabas yung Darna Kuno, which is, ang story ay napunta sa isang lalaki, which is si Dolphy, yung bato ni Darna, at sinubo niya, at siya yung naging Darna. And I think dapat i-remake yata ito ni Meme Vice Ganda nung 2011 or 2012 with Direk Wen Deramas. Pero ang ginawa na lang is, basta alam ko gagawin dapat ni Meme Vice ito pero hindi siya natuloy. As in, binalita na siya kaso hindi siya natuloy. Sayang. Ito medyo out of topic na ito feeling ko kasi parang saturated na si Darna. Sobrang perfect na niya sa paningin natin. Parang nakakamiss na makita siya in a different light. So, sana mangyari pa. Why not, 'di ba? And again, this is a straight man wearing Darna's clothes. Again, groundbreaking, hindi ba? And syempre, hindi ko pwedeng tapusin itong mga linya na mga pelikulang ito nang hindi pinag-uusapan ang Markova Comfort Gay. Number 1, it was a cast full of Quezons na in fairness din naman talaga na parang sa lahat ng mga Nepo babies sa Pilipinas, sila ang mga pinaka well-rounded. Alam mo yun, parang kaya nilang gawin ng kahit ano, kaya nila mag-comedy, kaya nila mag-drama, kaya nila mag-kontrabida. Papalakpakan ko forever si Eric Quezon at si Epi Quezon talaga sa kung paano sila gumalaw dito sa showbiz industry at sa kung paano sila umatake sa kung ano yung mga kailangan nilang gawin at i-portray talaga. Number 2, this is a real story ni Walterina, isang comfort gay. So, I assume, I hope na aware kayo sa kung ano yung mga comfort women dito sa Pilipinas na parang yun pa nga lang na i-invalidate na yung mga war crimes ng Japan. Sa comfort women pa lang yun mga babae pa lang yun What more sa mga comfort gays, hindi ba? At number 3, it validates hindi lang yung account ng mga comfort women natin, kundi pati nga yung mga comfort gays natin na meron pala, na posible palang mangyari yung mga ganon. It came out in such a time na sobrang nagbabago ang mainstream media sa kung paano niya atakihin ang mga istorya, which is year 2000 lumabas itong Markova Comfort Gay. And mind you, this was 12 years before the death of Tito Dolphy, na parang, shit, at your age, at that age, progressive ka pa rin. Sana all progressive? Pwede naman pala yung ganon. Si Walterina, isa siyang vaudeville performer dito. Basta performer siya, hindi ko sure kung vaudeville, tapos 5 sila sa isang grupo. Tapos 5 rin silang dinukot, dinakip, tinago sa isang bahay, tapos trigger warning, tawag dito. Gets nyo na yon. And then, years went by, it was swept under the rug kasi nga invalidated ang chika kasi nga bakit naman papatulan ng isang bakla? Not until lumutang yung mga comfort women sa mainstream media. And then, lumutang din ang mga comfort gays sa mainstream media. Never again, never forget, hindi ba? Hindi tayo pwedeng umusad na lamang sa ating history and hayaan na lamang kung ano yung mga nangyari doon. Dapat may natututunan tayo at pine-prevent natin sa pangyayari ulit kung ano yung mga nangyari noon. Sorry, correction. December 12, 2001 lumabas ang Markova Comfort Gay. And I think you can still watch it on I1TFC, Netflix, and YouTube. So yun, pwede nyo panoorin anywhere, anytime sa I1TFC. And again, babalikan ko talaga yung fact na nangyari ang lahat ng ito bago pa tayo nagkaroon ng Vice Ganda, bago pa tayo nagkaroon ng Boy Abunda na nasa mainstream media. It was a straight man na ginagawa niya ang lahat ng ito hindi lang dahil gusto niya magpatawa, hindi lang ginagawa niya ito dahil gusto niya magpaiyak, hindi niya ginagawa ito para lang dahil gusto niyang kumita, hindi niya ginagawa ang lahat ng ito para lang for the fame, hindi niya ginagawa ito for self-service. Hindi ko alam kung alam niya, pero sana man lang alam niya na bago siya namatay, he was a trailblazer para sa kung anong movement
ang ine-enjoy natin ngayon at nilalaban pa rin natin hanggang ngayon. Pero ang laking hakbang nun forward dahil hindi niya ginawang katatawanan yung mga bakla. Dahil yung portrayal niya sa bawat pelikula na kinailangan niyang magbihis babae or mag-portray bilang isang bakla, ginawa niya ang lahat ng yun nang may kasamang dignidad. Dahil alam niya na itong pinoportray niya sa pelikula at sa kung ano yung ginagawa niya, hindi lang siya pagpapatawa, kung hindi lived experience ng isang tao. Tao na may bilang dito sa mundo. Gets nyo ba? Di ko alam kung alam niyo yung kanta ni Tito Boy, na sinulat ni Tito Boy, na kinanta nila Raven Hayres, which is, ang title ay Bilang. 10 milyon, 5 milyon, 10 milyon kami! Basta ganun siya, ganun yung kanta na parang ine-emphasize na sobrang importante ng bilang sa isang movement. Importante ang bilang, hindi lang ng mga bakla, kundi importante din yung bilang ng mga allies na makikilaban kasama kami. And we will forever thank yung mga allies na sobrang out and proud sa pakikibaka with us, like Tito Dolphy, Angelica Panganiban, even Eddie Garcia na ang role sa Tubog sa Ginto, isa siyang bakla doon. And sobrang tagal na nun. Parang isa din yata sa mga pinakaunang gay portrayals dito sa Pilipinas sa isang pelikula. Siguro to summarize lang din, ang main message ko sa mga straights or sa mga tao na ginagawang content ang pagiging bakla dito sa social media, kung kaya ni Dolphy, bakit ikaw hindi? Kung si Dolphy nakibaka with the LGBTQIA+ community, bakit ikaw hindi? Kung si Tito Dolphy na in fairness kumita sa mga pelikula niya na yun, but at the same time isinapuso yung mga roles na ipinortray niya, bakit ikaw hindi? And going back dun sa topic nga of queerbaiting na parang ginagawa lang katatawanan ng mga bakla sa social media, ang nakakatakot dun is for sure may mga batang nanonood sa inyo na maaaring iniisip nila na hanggang dito lang ako, hanggang ganun lang ako, hanggang ganun lang ako. Nakakatakot na para tayo 1 step forward, 3 steps back by Olivia Rodrigo. Alam niyo yun? Nakakatakot na baka mamaya dahil feeling nila hanggang dun lang sila. I-discount nila yung mga sarili nila sa kung ano yung mga gusto nilang gawin, yung mga aspirations nila in life, na malay mo, may nanonood sa yung batang bakla na gustong maging lawyer, maging teacher, pero ginagawa mong katatawanan. Na kapag bakla ka, dapat nagtititili ka lang kapag ka may drone, ganyan. And again, I think ang point ko lang naman talaga dito is wala namang pinagbabawalan, hindi kayo ewan ko, at least for me, hindi kayo pinagbabawalan. It's more of, go, kung gusto nyo magbakla-baklaan for content, go, gawin nyo, sige, humayo kayo at magpakarami kayo, pero kapag ka merong Pride March, dapat nandun kayo. Kapag ka lumulutang ang topic ng Soji Bill, magsalita kayo dahil pinagkakakitaan nyo kami. Walk the talk. At ang nakakatakot lang din naman ngayon, para na-fuel lang yung fire ng kung ano yung mga nire-release silang video sa TikTok, mga hurumentado ng mga straight sa Facebook na kesyo pinagbabawalan daw sila, na ang reply tuloy ng mga tao, sige, kayo rin, huwag kayo magbabae-babaihan. Parang, ha? So, ano dapat ang identity ng mga bakla? Kung ano lang yung sasabihin nyo? Ganon? And that was AC versus queerbaiting.